i-open lang natin ang ating Google Chrome browser. So, open lang natin, guys. Then, pagka-open ng ating Google Chrome, so, ita-type lang natin or isi-search lang natin is itong number na to. So, 192.168.18.1. So, ito, guys, yung inyong ita-type na number or isi-search ninyo sa Google Chrome browser. So, i-search natin, guys. And ayan, guys, pagka-open ng site, ganito yung lalabas. So, kung makikita nyo, required dyan ng username and password. So, para malaman nyo guys, yung username and password, ang kailangan dyan is i-message nyo yung pinakang Asian Vision sa Facebook. So, ipipm nyo lang siya guys through chat and itatanong nyo lang yung username and password ng kanilang network para ma-access natin yung ating Wi-Fi. So, kailangan nyo guys i-PM yung mismong Asian Vision to make sure na meron talaga kayong account sa kanila kasi hindi pwedeng basta-basta na lang kayong mag-access ng Wi-Fi na wala naman kayong account sa pinakang Asian Vision. So for security purposes din yun guys, para kayo lang yung makaka-access ng inyong Wi-Fi. So kung nakuha nyo na guys yung username and password kay Asian Vision, so dapat piniem nyo sila or message para makuha nyo. So lagay nyo ng username and password. So ayun guys, after yung may lagay yung username and password, tap na natin yung login. So, ayan guys, pagka-open ng pinakang site ng Asian Vision, ang gagawin nyo lang dito guys, sa pinakang homepage, itap nyo lang yung advance. So, ito yung pipiliin nyo. And dito naman sa pinakang mga options or menu, piliin nyo lang dito yung WLAN. So, ito yun guys, para sa Wi-Fi. And dito ang piliin nyo is yung WLAN Basic. So, ayan. So, ayan guys, pagka-open ng WLAN Basic, ganito yung lalabas guys. So, ayan, dito na natin mapapalitan yung ating Wi-Fi password. So, dito guys, hanapin nyo lang yung WPA pre-shared key. So, ito na yung Wi-Fi password natin. So, kaya yan nakaganyan, ibig sabihin naka-hide yung password. So, pwede nyo namang itap to para makita nyo yung password. So, kung gusto nyo palitan guys, burahin nyo lang yung inyong previous password and then dito nyo din siya papalitan ng bago. So, ayan. So, ayan guys. So, isulat nyo lang yung bago nyong password. And kapag nailagay nyo na yung bagong password dito sa WPA pre-shared key, itatap nyo na guys yung apply. And ayan guys, pagkatap ng apply, automatic yan lahat ng mga nakakonect sa inyong Wi-Fi network or sa Asian Vision provider is madidisconnect lahat since nga bago na yung Wi-Fi password and pwede naman ulit silang kumonect